May mga mapagpanggap para sa mabuting misyon, ngunit madalas ay kasamaan. Kaya maging maingat sa mga bagay-bagay sa paligid. Saan ka naman nakakita ng ligaw na tandang na isinasabong, Habaldo? Bukod sa may kaliitan yan, tatakas talaga yan, hindi lang dahil sa takot sa kalaban, kundi dahil takot na rin sa mga tao yan. Yan ang akala mo, Tay Boying. Mapanlin lang itong alaga ko. Maniwala ka. Kaya niyan linlangin ng 2 tandang o mga tao pa. Ewan ko sa iyo, Baldo. Bakit ka ba nawiwili dyan sa sabong na yan, ha? Pampalipas oras lang naman, Tay. Paano kasi puro tayo panggagamot? Wala naman tayong kinikita. Yung produkto natin sa bukid sapat lamang din na hindi tayo magutom pagdating ng tagulan. Abay, nagrereklamo ka ba sa misyon natin at sa buhay? Huwag ganyan, ha? Hindi naman po, nasabi ko lang, Tay. Kung ikaw siguro parang pagong na may karga-kargang bahay, no? Baka mas malakas ka pa nga magreklamo kaysa sa akin eh. Pabulong yon kaya hindi na umabot sa tainga ng kanyang ama. Baldo, ang pagiging albularyo ay pribilehiyo. Pasalamat ka nga sa dami ng tao sa mundo. Tayo ang napili. Hindi lang ito kakayahan. Proteksyon din at ang ating pamilya. Kaya dapat ngang pahalagahan mo ito. Di ba, Tay, manggagamot ka na, hindi pa man ako isinisilang. Narinig ko yun dati sa bibig mo nung kausap mo ang isang matandang pasyente natin. Oo, ang kanya natin ito ay lahing albularyo talaga tayo. Mula pa sa lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo ko. Tamo na, ang haba-haba, napakahabang henerasyon na. Yun naman pala bakit hindi mo nagamot itong bukol ko sa likod? Pagkasilang ko pa lamang, lagi tuloy akong pinagtatawanan kahit saan ako mapunta. Hindi lang mga bata, kahit may edad pinipintasan ako Baldo naman, hindi naman yan sakit ng pagiging kuba mo Natural yan noong pinanganak ka ng nanay mo. Hindi yan magagamot ng kahit na sinong albularyo o doktor. Kung saan-saan niya napunta itong usapan natin ito, maligo ka na nga lang. May home service tayo sa kabilang baryo. Mabilis ang mga kilos niya matapos sabihin yon ng ama. Kahit mahina ng maglakad, ang kanyang 75 taong gulang na ama na si Lolo Boying ay masigasig pa rin ito sa panggagamot. Siya lagi ang alalay ng kanyang ama. 15 anyos pa lamang siya noong hasain siya nito sa panggagamot, kaya ngayong 50 anyos na siya, kasing galing na rin siya ng amang si Lolo Boying. Hindi nga lamang kalakasan ng taglay nilang orasyon, madalas ay umaasa lamang sa herbal at langis. May kasamang kaunting orasyon, hindi kagaya ng ibang mas magaling na albularyo na may mga alaga at gabay na mga engkanto. Pagpasok niya ng bahay ay pinuna agad niya ang kanyang ama. Tapos ka na agad maligo, ang bilis naman. Siyempre, Tay, maliit lang naman ako Saka kailangan nating magmadali. Mamayang hapon pupunta pa ako sa sambungan. Alam mo naman na sabi ka kong ilaban itong bago kong tandang Talagang isasabong mo yung tandang na ilahas? Abay, pagtatawanan ka lang ng mga sabongero doon. Saan ka ba nakakitang ilahas na isinasabong? Kalahati lamang ang katawan niya sa katawan ng tandang na panabong Di tumawa sila pero tinitiyak ko na hindi masasayang ang ipupusta kong pera sa aking alaga. Nararamdaman ko yun Ay nako, Baldo. Bahala ka na nga lang. Halika na, aalis na tayo. Akala mo talaga sa pakiramdam mo matibay. Walang kapangyarihan ng pakiramdam, Opo, Tay, nakasunod na ako. Tama na itong usapan natin. Magagalit ka lang palagi sa akin Tumahimik na lamang din ang kanyang ama. Wala silang kibuan sa kanilang paglalakad. Halos 1 oras ang kanilang nilakbay patungo sa kabilang baryo. Pagdating sa bahay na minsan na nilang napuntahan ay nangapit bahay na agad ang kanyang ama. Malawak ang ngiti ng matandang babae, si Lola Linda. Tuwang-tuwa ito sa kanilang pagdating. Maaga kayo ngayon, Boying Buti naman para mas maagang magamot ang asawa ko. May lakad din ako mamaya. Apo ko lang ang magbabantay sa aking asawa dito. Ganon ba? Ay baka rin kasi uulan pagdating ng hapon. Hindi rin naman kami makakasipot. Mahirap na. Mabuti naman at nadala ka na. Ang hirap kasi kung nangako ka ng hindi mo na panindigan habang buhay na yung dadalhin. Tungkol na naman ba ito sa ating nakaraan, Linda?
Tapos na yon. Lagi ka na lang may paridig eh. Ikaw nga ang unang nagpakasal, hindi ba? At sa akin mo pa talaga ibinalik ang sisi. Tignan mo nga sa ating dalawa sino ba ang nakarma. Tignan mo lang. Hindi mo ba napagtando? Nakarma? Hindi naman ako nakarma. Anong karma ba ang tinutukoy mo? Maayos ang buhay ko kasama ang asawa ko nun na mayapa na nga lamang siya ngayon. Hindi naman tayo bulag, Boying. Huwag tayong magtanga-tangahan. Tignan mo nga yung anak mo. Hindi mo ba naisip yan? Bakit nakanguso ka sa akin, Lola Linda? Noong nakaraan linggo ko pa napapansin na. Sabihin nyo nga sa akin, may nakaraan ba kayong dalawa? Bakit karma ang tawag mo sa akin? Huwag ka niyang makinig sa kanya, Baldo. Ikaw, Linda, kami na nga itong nagmamalasakit sa asawa mo. Ay, pasensya na. Halina kayo sa loob. Hawa ng Diyos. Medyo malakas na ng kaunti ang asawa ko kaya salamat sa inyong mag-ama. Ganyan dapat. Matuto kang magpasalamat. Hirap sa'yo. Ikaw na nga itong naunang magpakasal sa iba. Ikaw pa itong malakas ang loob na manumbat. Halina sa loob. Pareho sila ni Lola Linda na tahimik na nakasunod sa kanyang ama. Ramdam niyang may kakaibang namamagitan sa kanyang ama at sa matandang babae noong mga nakaraang henerasyon. Nilapatan agad ni Lolo Boying ng gamot ang matandang lalaki na nakaratay. Samantalang siya naman ang nagmamasahe sa dalawang paa nito na paralisado. Gamit ang langis at panalangin Latin upang mas mapadali ang paggaling nito. Pagkatapos nilang magamot ang matanda ay nagpasalamat ito at sa asawang si Lola Linda. Konti na lang gagaling na yung mga paa mo. Mag-ingat ka na rin kasi matanda na tayo. Delikado kapag muling tumaas ang presyon ng dugo mo, baka mas malala na. Kaya iwas sa karne at sa mga bawal na pagkain, ha? Muli itong nagpasalamat. Hindi na sila nagtagal at umuwi na rin kaagad. Sa daan ay hindi niya napigilang magtanong sa kanyang ama. Nobya mo ba si Lola Linda noong araw, tay? Noon ko pa napapansin lagi kayong may sisihan. Parang mga teenager lamang kung masta ay. Ay, wag mo na nga akong tanungin tungkol sa babaeng yon. Kalimutan mo na yung mga naging usapan namin. Walang kwentang babae yon. Naku, kahit hindi mo aminin, tay. Pero hindi ko matanggap yung sinabi niya sa akin kanina. Bakit ginagawa niya akong pangkarma dahil sa hindi kayo nagkatuluyan? Masakit kaya sa loob na harap-harapang sabihin yun. Kung hindi mo lang talaga ako tinuruan noon na respetuhin ang mga matatanda eh. Ay, wag mo na nga lang pansinin pa yon. Kaya hindi pinahintulot ng Diyos na magkatuluyan kami eh. Literal na walang buto yung dila ng babaeng yon. Kaya nga malayong malayo sa mabait kong ina. Ang hirap nga lamang maging mabait, sobrang hirap eh. Bakit naman? Anong mahirap sa paggawa ng mabuti at tama? Loko ka rin ninyo. Sa bagay, puro ka naman talaga kalokohan na bata ka, ewan ko ba sa iyo? Eh tignan mo nga si nanay, tay. Sa sobrang bait niya ayun, kinuha agad ni Lord. Kaya nasabi ko na sobrang hirap maging mabait, hindi ba? Baldo naman kanya-kanya kasi tayo ng kandila sa mundong ito. Madaling natunaw yung sa nanay mo, kaya maagang na mahinga. Hay, ikaw talaga, Baldo. Hindi talaga nakakausap ng matino kahit kailan. San kaya napunta yung utak mo? Baka nandyan sa likod mo, no? Kaya hindi gumagana ng maayos kasi kinarga mo lamang siya. Grabe naman ito, galing pa talaga sa ama ko ang pambubuli. Paano naman siguro tayo, no? Hindi na nga ako normal tapos magseseryoso pa ako sa buhay. Ngumiti na lamang din si Lolo Boying kay Baldo. Kahit gaano kaseryoso ang kanilang usapan, napupunta talaga ito sa walang kabuluhan. Pagdating sa bahay ay gumagayak na rin si Baldo upang tumungo ng sabungan. Araw iyon ng Sabado. Yun ang araw ng sabong sa kanilang baryo at may ilalaban na naman siya. 5 tandang na ang nadali. Ilang daang piso na rin ang naitalo pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ramdam niyang itong tandang na ilahas na buntot ng buntot sa kanya habang nag-aararo sa kanilang lupain ang magdadala sa kanila ng swerte sa buhay. Sa lubong niyang 10 taong gulang na pamangkin, si Makoy, bit-bit na mangkok ng adobong sitaw. Nang malaman nito na pupunta siya sa sabungan ay nagmadali itong sumunod sa kanya. Hoy, bumalik ka dun, Makoy.
Baka hanapin ka ng nanay Sita mo. Malalagot pa ako sa nanay mo kung magagalit pa naman yun sa akin para siyang nakakatanda eh. Hindi po tiyo, nagpaalam po ako kay nanay na gagabihin kaya pwede akong sumama. Sabi ko kasi tatambay muna ako sa bahay niyo. Sige na tiyo, isama muna ako, minsan lang naman eh. Sigurado ka ba? Pag ikaw napagalitan ng nanay mo, ilalambitin talaga kita sa kisame ng bahay. Lalo na pag ako nadamay sa galit. Paano mo naman gagawin yun tiyo? Halos kasing tangkad lang tayo eh. Abay lokong bata ito. Pinagtawanan mo pa ako ng malakas. Huwag ganyan ah. Tiyo mo ako, mas matanda ako sa nanay mo. Seryoso tiyo ah, saka bagay sa'yo yung tandang mo tiyo, kasing liit mo. Kung mamaya may sabongero din na kuba o unano na may parehong kaliit sa tandang mo, tiyak yun ang magiging rematch mo tiyo. Abay nakakarami ka naman kuya. Pag itong tandang ko nanalo kahit isang higop ng sabaw sa tinola hindi ka makakatikim. Tumawa lamang ito. Tila ba iniisip nito na nakikipagbiruan lamang siya. Naiintindihan niyang bata ito ngunit hindi nito naiintindihan na nasasaktan siya sa mga nagiging biro nito. Pagdating sa sabungan ay lumapit siya sa mga sabungero na nakaupong pabilog. Nagpipilian ng kanilang magiging kalaban. Pagkaupo pa lamang niya pinagtawanan na siya ng mga ito. Nasa tandang niya nakatingin at hindi makapaniwala na ilalaban niya iyon. Abay nagbibiro ka ba Baldo? Ilalaban mo yung tandang naligaw. Bukod sa napakaliit, tatakas yan. Wala pa man lamang hudyat. Subukan niyo po Mang Fredo. Kapag tumakas ito, edi panalo ka na agad. Hindi mo pa nga nakikita kung paano ito lumaban eh. Tiyak magiging bilib ka sa alaga ko. Hindi man niya alam kung paano lumaban ng tandang ay kailangan niyang ipagtanggol dahil alaga niya yon. Abay patulan mo na Fredo, kumakatok ang biyaya sa iyo. Ayaw mo ba niyan? Simplihan mo lamang ang laban. Uwi ka naman ni Lodi. Nako, hindi ako pumapatol kung sa 100 lamang ang pustahan. Sayang ang oras, sayang pa ang pagod ng aking alaga. 2,000, tiyak namang papatol ka na. Akala mo kasi sa akin walang pera. Porket ganito ako, ay wala ring pera ang tingin nyo sa akin. Saan naman kaya kumuha ng lakas ng loob yung kubang ito? Sa bagay, nasanay na siguro sa pagiging talunan. Sige na pare, mukhang ayos ito. Bakit naman Lodi? Palagi ka bang nananalo? Kapag nanalo ako, baka dikit ka ng dikit sa akin para manghingi ng balato. Ay wag na wag mo gagawin yon. Hindi ka magkakaroon ng balato sa akin kapag nagkataon. Mayabang talaga itong kuba na ito. Sige, 2,000. Ayos yan. Maghintay ka dahil ihahanay ko ang ating tandang para maglaban. Tatawagin ko na rin ang liyamador para sa lugrohan. Mamaya bawiin mo pa at gawin na lamang 500. Hindi ako isip bata, may isa akong salita. Kahit ganito lamang kaliit ang tingin nyo sa akin, may matino akong paninindigan. Tumawa lamang ito nang sabihin niya yon. Naging seryoso siya matapos maibigay ang pusta niyang 2,000. Alam niyang mababawi niya at magiging doble ang laki ng kanyang hawak na pera. Tinodo niya na ito ng walang alinlangan. Matagal bago ang kanilang tandang, ngunit nang tawagin sila ng sentensyador, ay nauna pa siyang pumasok sa loob ng sabungan. Ang lakas ng loob mo Baldo ah. Saan mo ba nadakip yung ligaw na tandang? Ang liit niyan para ilaban, sinasayang mo lamang yata yung pera mo dito. Subukan muna natin kuyang sentensyador. Hindi pa natin alam, huwag mo munang husgahan ng maaga ang aking alaga. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi ako panghihinaan ng loob. Buuan tiwala ako sa alaga ko. Sinasabi ko sa iyo Baldo, ngayon pa lamang. Ngayon lang ako nakakita ng tandang na ilahas na ilalaban sa sabong. Nagpapatawa ka ba? Wala namang nakakatawa. Masyado nyo lamang talagang siniseryoso ang pagsasabong. Hindi ka pala seryoso sa 2,000 na lugrohan. Anong akala mo sa pagpapalabas ng malaking pera na halaga? Parang laro-laro lang. O sadyang nagyayabang ka lamang talagang kuba ka? 2,000? Abay napakayabang nga. Mapapahiya ka sa ginagawa mo niyan Baldo. Ang problema kasi pinapangunahan nyo agad. Sabi nga sa libro diba? Don't judge the book by its cover. Hindi nyo pa nakita na umaarangkada ang alaga ko eh. O siya, sige na. Maganda na. Pinatunog nito ang pito ng 3 beses na unang inilapag ni Fredo ang kanyang tandang.
Nakangisi pa itong hinihintay na mailapag ni Baldo ang kanyang alaga. Nang nasa ruweda ng dalawang tandang ay naghintay si Fredo na lumipad ang tandang na ilahas ni Baldo. Ngunit naalarma ito at nagulat, maging ang sentensyador, nang magtayuan ang balahibo ng tandang naligaw sa leeg nito. Sabay ko na tila ba naghahandang umatake. Ang tandang naman ni Fredo ay tila nagtataka at natatakot sa maliit na tandang nakaharap. Akmang atras ito ng sugurin ng tandang ni Baldo. Tinamaan agad ito sa leeg ngunit dapyas lamang. Hindi roon tumigil ang atake ng tandang. Nang makita nitong duguan ang kalaban ni tila mas naging mabangis pa ito. Imposible. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliit na tandang. Ngunit sobrang tapang. Hindi man lamang natakot sa higanting kalaban niya. Parang David versus Goliath ang laban Sabi na sa inyo kuyang sentensyador Kita mo na. Apakatapang ng aking alaga. Di napahanga ka niya. Baka naman hindi talaga totoong tandang yan. Mandaraya ka, Baldo. Baka aswang yan nakalahi nyo. Nagaan yung tandang. Ngunit ang totoo, isang aswang. Dinadaya mo kami lahat. Hoy Fredo, lahing albularyo kami, hindi aswang. Bakit magiging aswang yung alaga ko? Kung aswang yan di ikaw sana inuna niyang atakihin. Saka mukha ba akong aswang sa paningin mo? Oo bakit anong akala mo sa sarili mo? Guwapo ka ba? Mukhang aswang po ba ka? Kapag yung mga batang hindi pamilyar sa iyo nakasalubong mo, tiyak na tatakbo sa takot dahil sa itsura mo. Aba, hindi na makatarungan yung pinaggagawa mong pangahamak sa akin Huwag kang ganyan, Fredo. Oo yan, bumagsak na ang alagang tandang mo. Wala tayong magagawa. Kitang-kita ng lahat kung sino ang panalong tandang. Nagdilim ang anyo ni Fredo habang pinagmamasdan ang maliit at matapang na tandang ni Baldo. Hindi pa rin ito makapaniwala. Ang kanilang minamaliit dahil sa sobrang liit, nagpapanalo kay Baldo ng malaking halaga. Tuwang-tuwa na sinalubong ni Makoy si Tio Baldo niya. Tuwang-tuwa na inilahad ang kamay. Tiyo, laki ng panalo. Balato sa akin Ayos itong maliit na alaga mo, Tiyo. Ang tapang. Isa ka pa binuli mo lang naman ako kanina. Ngayon ang lakas ng loob mong manghingi ng balato. Wala kang mapapala. Tiyo naman kahit anong bully pa yun, pamangkin mo rin ako Dapat masanay ka na rin. Yung iba nga binubuli ka rin Hindi mo man lamang alam na nakakasakit ka na. Hindi lahat ng biro nakakatuwa. Masakit yung biro mo sa akin. Umayos ka. Hindi ka naturuan ng magandang asal. Tiyo naman ayaw mo lang akong bigyan ng balato. Minsan lang ako sumama sa'yo sa sabong. Mali mo ako palang swerte sa'yo. Oy, wag ako. Hindi talaga kita bibigyan ng balato hanggat hindi ka nagkakaroon ng respeto sa akin bilang tiyo mo. Wala kang mapapala hanggat hindi nagiging maayos yung ugali mo. Naging maamo ang mukha nito. Naging mabait. Hingi ng paumanhin at nangako na hindi na nito uulitin pa ang pagiging mapagbiro nito. Sa ngayon wala ka munang mapapala. Sabi ko naman hindi ba? Kahit sabaw ng tinola ng aking bihag, hindi ka makakatikim. Hindi ito pagiging madamot. Gusto ko lamang panindigan ang aking mga sinabi. Kasi mas lalo mo kung hindi re-respetuhin kung kakainin ko lamang din yung mga binitiwan kong salita. 10 taon ka na, Makoy. Alam mo na ang tama at mali. Kung hindi marunong magturo ng disiplina sa iyo ang iyong mga magulang, ako ang magtuturo sa iyo. Opo, Tiyo, magiging mabait na po ako. Dapat lang, Makoy, kasi nakakahiya kung sa ibang tao mo gagawin yan. Nag-aaral kayo pero wala kayong respeto sa kapwa ninyo. Walang magawa si Makoy. Hindi siya nakahirit ng balato. Hindi rin siya nakatikim ng bihag. Tuwang-tuwa si Baldo sa kanyang alaga. 5 araw pa lamang ito buhat nang dalihin niya sa kanilang bahay. Heto at malaking bagay na sa buhay nilang mag-ama. 2 na lamang sila ni Lolo Boying na magkasama sa buhay. Ang 3 kapatid niyang babae ay may sariling pamilya na at madalang nang makabisita sa kanila. Minsan mga pamangkin niya bumibisita na may daladalang ulam. Wala naman kasi silang ibang hanap buhay ng tatay niya. Pagiging manggagamot lamang at maliit na sakahan sa naiwang lupain. Dahil lahat ay nahati na ni Lolo Boying sa 3 babaeng anak. Nag-iwan lamang siya ng kaunti para sa kanilang 2.
Habang itinatali ni Baldo ang alagang tandang naligaw sa likod ng bahay ay masaya niya itong kinakausap. Parang normal na tao kung tratuhin niya. Buti na lang dumating ka sa buhay naming mag-ama. Ikaw yata makapagpapabago ng buhay naming ganito eh. Itong bahay namin tagpi-tagpi na. Ang tagal kong nangarap magkaroon ng bagong bahay eh. Yung walang tagas, yung bubong at matibay ang dingding at sahig. Alam ko, kaya kung sa ganitong paraan ako makakatulong sa'yo, ikinagagalak ko yun. Natutuwa ko na napapasaya kita. Sa gulat ay nabitiwan niya ang hawak na tandang. Hindi siya makapaniwala. Tinitigan pa niya itong mabuti. Ang tusik ng tandang. Maging ang mga mata nito, saka tinanong kung talaga bang nagsasalita ito. Nagsasalita ka? Ikaw yung sumagot sa akin, di ba? Ikaw lang naman yung kinakausap ko rito eh. Ako naman talaga ang nagsasalita. Bakit? May iba pa bang nilalang dito maliban sa ating dalawa? Wala ka, Tay. Tay, yung tandang nagsasalita. Siya nga itong sumasagot sa akin, Tay. Hoy, sekreto natin to, ano ka ba? Ang ingay mo. Mamaya, may tumaang iba, marinig ka pa. Sekreto? Nagsasalita ka nga. Hindi ito panaginip. Totoo ito. May tandang akong alaga na kakaiba. Nagsasalita siya. Oo nga, hindi naman talaga ako isang tandang lang. Sa ganitong paraan lang ako nagpakilala sa'yo para hindi ka matakot sa akin. Saktong lumapit si Lolo Boying. Narinig niya ang pagsigaw. Ano bang sabi mo, Baldo? Umayos ka nga. Namamaligno ka ba? Walang tandang na nagsasalita. Tay, narinig mo yun? Narinig mo ang sigaw ko? Ay, loko, ito kalakas na sigaw mo tapos itatanong mo kung narinig ko ba. Natural narinig ko yon. Buti nga 1 kilometro pa ang mga kapitbahay natin dahil tiyak, istorbo na sila sa boses mo. Pero biro lang naman po yun, Tay. Wala po yun. Natutuwa lang ako sa alaga ko kasi nga diba, panalo itong aking alaga. Kita mo to, para kang bata, Baldo. Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na dyan, mamaya lamang luto na yung tinola. Maghahapunan na tayo. Opo, Tay. Susunod ako kaagad. Sandali lamang at ayusin ko lamang ang pagkakatali nitong aking alaga. Ay dapat siguro maghanap ka ng pwedeng pagsidlan diyan o di kaya sa loob mo na lamang itali. Baka makain dyan yan ng sawa eh, sayang. Mukhang swerte ang tandang na yan. Ilang tandang nang inalagaan mo at pinangsabong, yan lang pala yata yung magpapanalo sa iyo. Oo nga po eh. Sige, ipasok ko na lamang ito mamaya, Tay. Mauna ka na lamang sa loob. Susunod na ako kaagad. Pagpasok nito sa loob ng bahay ay nagulat si Baldo nang biglang magliwanag ang katawan ng tandang. Pagkatapos ay bigla na lamang itong naging anyong tao na nagliliwanag. Animoy isang alitap-tap na sintaas ng paa. Natutup niya ang kanyang bibig sa pagiging gulat na gulat. Parang takot ka naman sa akin eh. Ayaw mo akong kasangga, kaibigan? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Marami pa naman akong maaaring may tulong sa'yo. Nagulat lang talaga ako. Saka paanong hindi? May tandang bang naging isang duwende? Totoo ba lahat ng ito? Nananaginip lang ba ako? Hindi ito panaginip. Totoo ako. Nandito ako sa harapan mo dahil may misyon ako sa buhay mo. Paano? Hindi ko maintindihan. Naalala mo ba yung karating mong magsasaka? Na sinaway mo na huwag sirain ang aking bahay kasi may nakatirang nilalang. Sinabi mo yun, hindi ba? Oo, at alam ko na totoo kayo. Pero bakit nagkunwari ka pang tandang? Dahil yun ang gusto ko. Sinundan kita. Inalam ko ang buhay mo. Nakita kong mabuti kang tao. Kaya naganap ako ng paraan kung paano ka matutulungan. Hindi naman kita pwedeng bigyan ng bare-baretang ginto. May kapalit yun. Mabigat ang kapalit. Kaya ganitong paraan na lang. Kahit paunti-unti. Basta matitiyak ko na magiging maayos ang buhay niyong mag-ama. Talaga? Kahit mapaayos ko lamang itong munting bahay namin masaya na ako. Kasi kapag bumabagyo parang lilipad na ng hangin yung aming bahay eh. Napakasimple ng pangarap mo. Madaling matupad yan. Mabuting tao kayo.
Kaya ibibigay ko pa sobra pa sa hinihiling mo ang pangarap na buhay at bahay mo. Maraming salamat. Ako si Agway, ang kaibigan mong duwende at kasangga sa buhay. Bigla itong tumalon sa kanyang kamay. Kumapit ito kaya kumuha siya. Kinuha niya ito at sabay tawa. Ang taas ng talon mo, Agway. Kapangyarihan rin ba yun? Siyempre, o halika na. Mamaya magtaka pa yung tatay mo. Inilagay niya sa kanyang bulsa ang kanyang kaibigang duwende. Pumasok na siya sa loob ng bahay na walang bit-bit na tandang. Naghahain na ng hapunan ng kanyang ama. Asan na yung alaga mo? Sabi ko, ipasok mo dito eh. Doon na lang daw po muna siya, tay. Ano? Ano po, mamaya siguro. Malamig kasi sa labas, tay. Nakaka-relax doon si Agway. Abay, sinong Agway naman yon? Yung tandang. Pinangalanan ko po kasi, tay. Agway po ang pangalan niya. Anong pangalan yan? Ano yan, taga-kabilang mundo? Ikaw talaga, Baldo, ang dami mong alam. Halika na, kumain na nga tayo. Opo, tay. Ang tagal nating hindi nakahigop ng tinulang manok na Bisaya eh. Ang sarap nito. Ay, bigyan mo naman ako ng isang hiwa, yung malaki. Oo ba, walang problema. Ano bang walang problema? Wala po, tay. Wala na po tayong problema sa ulam. May pera pa, kaya isasabong ko ulit si Agway sa susunod na linggo. Baka mapagod yan tandang mo. Dapat sa susunod na buwan naman. Ay, si Agway pa, malakas yan, tay. Matibay yan, kaya may papagawa na natin itong ating bahay dahil sa tulong ni Agway. Ay sus, maging kontento na lamang tayo na may inuuwian tayo at tinutulugan tayong bahay, Baldo. Baka sa sobrang pagpapangarap mo'y makagawa ka pa ng kasalanan. Siyempre, hindi ako gagawa ng bagay na ikakapahamak ko, tay. Pero hindi rin ako magiging kontento sa ganito kung may pagkakataon naman. Kasi, tay, ililipad na tayo ng bagyo eh. Kung bibigyan ng pagkakataon na maayos pa ito, ay di maganda. May bahay tayo na presentable at komportable na makakatulog tayo. Yan lang din naman po yung pangarap ko, tay. Kahit matanda na tayo, makaranas man lamang tayo ng kaunting ginhawa. Bahay lang ang pinag-uusapan na punta na sa ginhawa. Baka mamaya magiging masyon na yung munting pangarap na yan. Halika na nga lang, kumain na tayo. Nalipasan ka na naman ng gutom eh. Umagikgik si Agway sa kanyang bulsa kaya mahina niya itong tinapik. Bigla din naman itong tumahimik. Kumuha na siya ng plato at naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Habang kumakain ay napansin niyang ang bilis maubos ng kanyang kanin. Maging ang hiwa ng karne ng manok ay mabilis na naubos. Akala niya siya lamang ang nakapansin. Ang tatay Boying niya rin pala. Paano mo niya ipasok sa tiyan mo yung ganyong kabilis ang maraming hiwa ng karne? Nakailang plato ka na rin na. Kaliit mong tao ang takaw-takaw mong kumain. Ngayon lang kita napansin ganyang kaganang lumamon. Hindi po ako nag-iisa, tay. Hoy, wag mo akong ibiko ha. Ang takaw mo kasi eh. Ako ba yung matakaw? Hoy Baldo, ikaw ang matakaw, hindi ako. Ako nga po, tay. Ako lang po yung matakaw. Pambihirang tao ito. O siya, ubusin mo na lahat. Nahiya ka pa eh. Isang hiwa na lamang yan eh. Kinuha nga niya rin ito. Nailing na lamang si Lolo Boying sa biglang pagiging matakaw niya. Isang umaga, may isang 7 taong bata na lalaki na nagpagamot sa kanila. Titig na titig ito sa kanyang alagang tandang kaya sinaway na niya. Hoy bata, bakit titig na titig ka sa alaga akong tandang? Ano pong tandang? Duwende po yan eh. Bakit nyo naman itinatali ang duwending yan? Ano bang sinasabi mo? Mataas yata ang lagnat ng batang ito eh. Anong lagnat? Hindi ako nagbibiro ah. Kilala ko ang mga nilalang sa kabilang mundo. Mga kapre, tikbalang, duwende at kung ano pa. Kahit mga puno sa kaharian ng mga engkanto'y alam at nakikita ko. Ewan ko sa'yo, ang dami mong sinasabi. Anong uri ka ba ng bata? Anak ako ng engkanto. Ang ama ko'y engkanto kaya malayo ako nakakapaglakbay sa kanilang mundo. Kaya alam na alam ko at bukas ang aking ikatlong mata sa mga katulad nilang mga elemento. Mukhang totoo ang sinasabi ng batang yan, Baldo. Bukas ang kanyang ikatlong mata.
Ramdam ko rin na hindi siya ordinaryong bata. Naku, nakakatakot naman, baka mabuko ako. Kita mo na nagsasalita siya kasi nga hindi siya totoong tandang, isa siyang duwende. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa bata, kung paano niya patitiklopin ang bibig nito. Wala naman siyang kapangyarihan kung paano alisin ang alaala nito. Mabuti na lamang at lumapit ang lola nitong kanina pang naghahanap sa kanyang apo. Nako, bata ka, nandito ka lang pala sa likod bahay nila. Ano bang ginagawa mo rito? Lola, iihi po sana ako kaso nakita ko yung alaga niyang duwende. Nakatali kaya nilapitan ko na. Napakamot na lamang si Baldo sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung paano magdadahilan sa matanda. Ayan ka na naman, Eliezer. Miiral na namang yang imposibleng imahinasyon mo. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit bigla siya nagkakaganito eh. Simula noong kaarawan niya na 7 taong gulang niya, lagi niyang sinasabi na nagpapakita sa kanya ang kanyang ama. Hindi ko rin maintindihan. Minsan nakakatakot na sinasabi niya. Kaya nga nandito kami upang patignan na siya eh. Kaya naman po pala, wag po kayong mag-alala, Lola Delia. Gagamutin natin yan. Kayang-kaya po yan. Wala rin akong kilalang mga albularyong tunay sa baryong ito. Sa amin kasi, 2 ang kilala kong albularyo. Kaso'y dinig ko sa marami, mukhang aswang daw ang mga yon. Magkapatid sila kaya natakot akong lumapit. Huwag kayong mag-alala, Lola Dalia. Ano man ang sakit ng apo nyo, tinitiyak ko na gagaling siya. Sana nga, Baldo. Ito na lang ang batang ito, ang alaala ng nag-iisa naming anak. Ano po bang nangyayari sa nanay niya, Lola Dalia? Namatay noong ipinanganak siya, pero sabi ng hilot na nagpaanak sa kanya, hindi normal ang pagkamatay ng aking anak. Kawawa naman po pala. O siya, halina kayo sa loob ng bahay, Lola. Tapos na yatang gamutin ni tatay ang kaninang pasyente niya. Hindi niya napansin na habang patungo sila sa harap ng bahay ay tumalon si Aguway sa kanyang bulsa. Interesado rin ito sa buhay ng bata at kung ano man ang gustong ipasuri ng matanda sa apo. Pag-upo sa sahig na kawayan ay kinuwento na agad ni Lola Delia ang problema. Natatakot na talaga ako sa apo kong ito. Mukhang hindi na normal ang mga kinikilos niya. Minsan may mga kausap siya kahit wala naman. Sabi niya, may mga kaibigan siya sa kabilang mundo. Minsan naman sinasabi niya na ama daw niya. Ano bang pwede kong gawin? Pwede niyo ba siyang kabitan ng proteksyon? Sabi nila palagyan daw ng habak eh. Baldo, sabihin mong hindi pwede. Mula sa likod ay bulong iyon ni Aguway. Ingat na ingat itong hindi makita at marinig ng batang si Eliezer. Kalahati kasi nito ay engkanto at kalahati ay dugong mortal. Kaya may kakayahan ito na wala ang mga normal na tao. Lola Delia, hindi rin maaari eh. Baldo, ano bang sinasabi mo? Bakit naman hindi maaari? Sabihin mong ikamamatay ng kanyang apo. Kalahati ng dugo ng kanyang apo ay sa engkanto. Hindi nito kayang dalhin ng habak. Sino man ang kausap ng bata na hindi nila nakikita, sabihin mo, hayaan na lang nila. Hindi talaga normal ang batang yan. Lahat ng sinabi ni Aguway ay pinaliwanag ni Baldo kay Lola Delia. Kahit si Lolo Boying ay nagtaka kung paano nasabi yon ni Baldo. Wala naman silang kaalaman tungkol sa mga elemento. Wala silang gabay at wala silang koneksyon sa mga nilalang sa kabilang dimensyon. Kumuha pa ng habak si Baldo at sinubukang ipatong iyon sa bata. Pagkadampi pa lamang ay nagwala na ito kaya agad na tinanggal ni Baldo. Kita nyo na po, kaya hayaan nyo siyang kausap ni Eliezer yung kanyang totoong ama. Tanggapin nyo na lamang po na nagkaapo kayo sa lahing engkanto. Huwag kayong mag-alala, kami lang din naman ni tatay ang nakakaalam tungkol sa katauhan ng inyong apo. Saka sabihin mo, Baldo, yayaman sila balang araw dahil sa kanyang apo. Magugulat na lang sila biglang nagbago na ang buhay nila. Yayaman kayo, Lolo Delia, dahil sa apo niyong engkanto. Maniwala kayo, balikan niyo ako kung hindi magiging totoo yun. Gulat man ay tila na paniwala niya ang matanda na isang engkanto tao ang kanyang apo. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na rin ito. Nagpasalamat kay Baldo sa lahat ng naging payo niya sa matanda. Pag-alis ng maglola ay tinanong agad ni Lolo Boying ang anak niya. Hoy Baldo,
Pinagloloko mo ba yung matandang yon? Kapag yon hindi yumaban at babalikan ka, kakastiguhin talaga kita. Tay naman, anong akala mo sa akin? 8 taong gulang? Totoo po yun, tay. Paano mo nalaman? Manghuhula ka na ba ngayon? Basta po tay, hintayin na lang po natin. Pag iyon bumalik dahil yumaman, tiyak may balato po tayo doon. Loko ka talagang bata ka eh. Bilisan mo na nga lang gumayak. Sabado ngayon, schedule ng therapy ng asawa ni Linda. Ay sus, dahilan na naman ng asawa ni Lola Linda. Ang totoo, si Lola Linda naman talaga yung gusto mong makita eh. Ayaw pang aminin. Kalokohan, umayos ka nga dyan, Baldo. Katanda na namin para sa ganyan. Loko ka talaga. Mission nitong atin, hindi pagluloko. Humingi ng tulong yung tao dahil gustong gumaling, natural tulungan. Yun ang ating tungkulin sa mundong ito. Magbibihis na nga po tay. Ito naman pikunin, oo na. Para makabalik din tayo ulit. Pupunta din kami ni Agway sa sabungan mamayang hapon eh. Sasabong mo na naman ba ang alaga mo ngayon? Siyempre tay, konti na lang makakabili na ako ng materyales na ipapagawa nating bahay. Magkakaroon na tayo ng komportabling tahanan. Sa totoo lang, nagtataka talaga ako sa alaga mong yan. Hindi matalo-talo ng kalaban. Kaliitang alaga. Hindi kaya isa yang immortal? Tandang na immortal tay? Oo, tandang na engkanto ganyan. Kaya hindi matalo ng kalaban na ordinaryong tandang lamang. Ay naku, hindi engkanto ang alaga ko tay ah. Talagang magaling lang siyang lumaban. Manood ka rin kasi minsan kung may oras ka tay. Sama tayo sa sabungan. Ay, wag niya. Ikaw na lang. Wala akong hilig sa ganyan eh. Matutuwa ako kung makakapagpagawa tayo ng bahay dahil sa tandang na yan. Ngumiti lamang siya. Ilang laban na lamang tiyak ng katuparan ng pangarap niyang bahay. Pagdating sa bahay ni Lola Maria, ay naabutan nilang nakaupo sa tumba-tumba ang kanilang pasyente, ang asawa ni Lola Maria. Malaki na ang pagbabago sa katawan nito. Medyo nagkalaman na ito ng kaunti. Nakakalakad na rin daw ito, sabi ni Lola Linda. Kaya sabi ng kanyang amay, huling dalaw na nila yon. Maging maayos na sana ang kondisyon ng asawa nito. Salamat, Boying. Sa kabila ng naging lamat dahil sa nangyari sa atin noon, ay hindi mo tinanggihan ang paghingi ko ng tulong. Pinagaling mo pa rin ang asawa ko. Mission ko ito, Linda. Saka matagal na yon, gaya ng sinabi ko, ang nakaraan ay nakaraan. Hindi na dapat pang balikan. Oo, tama ka, Osya. Pakidala nyo na lamang yung isang kambing na nakatali sa ilalim ng punong mangga. Pasalamat ko yan sa inyo. Nako, wag na, Linda. Ayos lang kahit walang ganyan. Parang suhol eh. Oo, natutuwa kami na napagaling namin ang asawa mo. Ilang beses kayong paruot pa rito para sa asawa ko. Kulang pa nga yung isang kambing kung tutuusin. Kaya sige, natanggapin nyo na. Pasensya na rin at iyan lamang ang nakayanan namin. Kung mapilit ka talaga, de sige, salamat. Umuwi silang may hila-hilang kambing. Tuwang-tuwa si Baldo dahil wala na silang misyon tuwing araw ng Sabado. Makakapag-relax na siya sa umaga at sa hapon ay tutungo na rin ng sabungan. Nang hapong yun ay tinodo na niya ang 10,000 nakatago sa kanyang pitaka. Kapag naging doble yun ay sapat ng pambili ng materyales sa kanilang bahay at pangbayad sa panday. Iniisip pa lamang niya na titira na sila sa bagong bahay ay nasasabik na siya. Sa pagkakataong yun ay kasama niyang muli ang kanyang pamangking si Makoy. Balak nitong ipangpusta ang 500 na ibinigay niyang balato noong nakaraang sabong. Tinitiyak naman niya sa kanyang pamangkin na hindi sila matatalo. At alam niyang hindi dahil sa hindi naman normal na tandang ang kanyang bitbit na alaga. Ang totoong misyon lang talaga nito sa buhay niya ay bigyan silang mag-ama ng kaunting ginhawa sa buhay. Si Fredo agad ang sumalubong sa kanya pagdating ng sabungan. Malarobin Padilla ang paraan ng paglakad. May pahit-hit pa ng tabako sabay buga mismo sa kanyang harapan. Napaubo na lamang siya sabay reklamo. Ayusin mo naman, Fredo. Hindi lahat sanay sa amoy ng tabako. Ang sakit kaya sa ilong. Ibuga mo naman sa malayo sa tao. Sinasadya mo pang bugahan ako eh. Ay, tabako pa lang. Nagre-reklamo ka na. Hindi pa yan pulbura ng bala ng baril kaya wag magreklamo. Ano bang kailangan mo? Nakakainis ka naman.
Ano pa nga ba? Sa akin ka ulit lalaban. Babawiin ko ngayon ang naging talo ko sa'yo. Yan lang naman pala walang problema. 10,000 ipupusta ko ngayon lahat ng ipon ko. Yan, ganyan nga. Para naman isang bawian lamang. Napaismid na lamang siya dahil wala pa ring tigil ang pag-hit buga ng tabako sa kanyang harapan. Hayaan mo na lamang siyang magyabang, Baldo. Mamaya talaga siya sa akin. Nakakainis na mo yan, masakit sa ulo at sa dibdib. Kaya nga Agway, ang yabang, kanina pa ako napapaubo para namang may pagmamalaki pa niya. May sinasabi ka ba? Hinahanap ko ang liamador para sa logro. Sumenyas na ako sa kapatid ko para magpalista sa hanay ng laban. Tumango siya't hindi na sumagot pa. Nang hindi niya masikmura ang mabahong usok ng tabako ay nagreklamo na siya kay Agway. Wala ka bang paraan para matigil na itong kahit hit niya ng tabako? Nakakainis Sumasakit na ang ulo ko. Ganun ba? Sandali, sampulan natin. Nakatingala lamang siya kay Fredo habang patuloy sa pag-hit. Nang biglang lumagablab ang tustos na hawak nito, naging purong apoy ng hithitin nito. Sa gulat ni Mang Fredo ay natapon niya ang tustos sa kanyang tabi. Ngunit sunog na ang kanyang balbas at bigote. Maging ang bibig at dalawang daliri. Nagliyab pang mahabang buhok ng isang sabungero na natapunan ng tustos. Sa galit nito ay binugbog nito si Fredo. Nakailang tikim si Mang Fredo ng kamao mula sa malabakal na kamay ng sabungero na may mahabang buhok at malaki ang katawan. Putok ang kilay at taktak ang dalawang ngipin sabay dura ng maraming pulang likido. Huli na bago naawat ang galit na sabungero. Lihim naman siyang nagbunyi. Yun na ang kanyang ganti sa sobrang yabang nito. Nakatagpo rin ito ng katapat. Yabang pamor, puro bugbog tuloy inabot mo. Ayos ba? Di ba bumalik lang sa kanya nang walang kahirap-hirap? Ikaw ang may pakana ng bagay na yun. Pinag-away mo silang dalawa. Hiling mo sa akin naman, walang imposible lalo na at kanina pa ako gigil na gigil sa kayabangan ng taong yon. Yun nga pero makapagsabong pa kaya yan? Yan lumubo ang mata, pati bibig. Ano ba naman yan? Ayos lang, hindi naman siyang lalaban, ang alagang tandang naman niya. Kaya babangon yan. Alam mo din naman na mukhang pera yan Nakita mo bang alagang tandang niya? Ang laki. Hawak-hawak ng kanyang kapatid. Hindi ka ba natatakot na matamaan ng tari nun? Nakita ko. Sus, kahit higanting tandang pa yan, ako ang bahalang linlangin ng mga yan. Relax ka lamang dahil ang sabong ay simpleng laro lamang sa mga katulad kong may kapangyarihan. Ibig sabihin gumagamit ka ng kapangyarihan, kaya pala parang kontrolado mo ang iyong mga kalaban. Siyempre, hindi ko naman siguro matatalo ang mga yan kung normal na laban, di ba? Kung sa katawan ng basehan, talagang napakalayo ko. Talang-talo talaga ako sa mga yan. Doon niya napagtanto na may kakaibang kapangyarihan nga ang ibang nilalang. Inalalayan si Fredo ng mga kasama nito. Pinahid ang pulang likido sa mukha at bibig nito. Ginamot ang sugat at pinaupo sa gilid upang marelax. Hindi ito makapagreklamo dahil ito naman ang unang may atraso sa lalaki. Nakatayo pa din ang kaninang kaalitan nito. Seryoso pa ring nanonood ng laban ng dalawang tandang sa loob ng ruweda. Tuloy-tuloy lamang sa kabila ng nangyaring rambulan kanina. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na silang dalawa ni Fredo. Humagikik si Agway habang papasok sila ng sabungan. Yari, double kill silang pareho ng alaga niya. Huwag mo agad itumba. Pagduraan mo muna. Gusto ko munang manood yung napipikon siya at galit na galit Mas magandang tignan yun. Ayos yan. Para mas lalong uminit ang ulo ng Fredo na yan, ay paglalaruan ko muna ang kanyang alaga. Sumeryoso at tahimik na siya nang nasa harapan na ng sentensyador. Tinitigan pa nito silang dalawa ni Fredo. Mukhang trip nyo talagang dalawa na alaga nyo lagi ang maglaban Kayo na namang dalawa ang magtatapat. Hindi pa kasi ako nakakabawi sa kalit-liitan na tandang niyang yan. Kailangan matalo ko yan at ng alaga ko para makabawi ako sa mga naging talo ko. Para namang makakabawi pa, tiyak ubos na ang naipon mong pera dahil sa sabong. Ano bang sinasabi mo, Baldo? Pinakaialaman mo ako sa pera ko? Anong pakialam mo? Akin ito.
Ako ang naghirap para rito kaya wala kang pakialam. Ako, wala naman akong sinabi. Saka, wala din akong pakialam sa iyo, no? Anong akala mo sa akin nakabantay sa buhay mo? May sinabi ka kasi sa akin na hindi maganda. Narinig ko yun ng malinaw. Umayos ka, Prido. Ni hindi nga bumuka ang bibig ni Baldo. Ang mabuti pa'y maghanda na kayong pareho. 3 pito at lapag nyo na ang mga alaga ninyo. Kasabay ng 3 pagpito inilapag na niya ang kanyang alaga. Hindi na siya naghintay pa na maunang ilapag ni Prido ang alaga nito. Kampante siya sa gagawing laro ni Agway na tiyak na ikakainit ng ulo ni Prido. Nakatunga nga lamang ang alaga nito na tila ba may malaking problema. Muling humagigik si Agway. Siya lamang ang nakakaintindi sa kanyang alaga. Ilang sandali pa'y paikot-ikot ang tandang ni Prido na tila ba nililigaw ni Agway. Porbida, anong ginagawa ng alaga ko? Tingin ba niya inahin yan? Yung maliit na tandang na yan? Parang gusto na nitong batuhin ang alaga nitong tandang hanggang sa inundayan na ito ng tari ni Agway. Napasigaw sa galit si Prido. Hindi nito matanggap na matatalo muli ang kanyang alaga. Ang tandang nito na sobrang lusog at laki ng katawan. Porbida, maniniwala na ako sa sinasabi ng aking ama. Hindi talaga normal yung alaga mong tandang. Mandaraya ka. Paano naman kita dinaya? Kita mo naman di ba? Ang galing ng kanilang laban. Napakalinis. Paanong dinaya? Oo nga at hindi normal ang tandang ko kasi maliit siya. Sobrang liit pero napakatapang. Nalupig yung alaga mo. Kaya akin ang panalo. 20,000. Nagdilim ang mukha ni Prido nang marinig yon. Hindi nito tanggap. Sobrang laki na nang nawala nitong pera. Kaya bigla itong nagkaroon ng masamang plano. Habang pauwi sila ni Agway ay hindi niya inasahan na nakabantay ito sa maliit na sapa kung saan ay masukal at maraming punong kahoy. Walang katao-tao at kalahati na iyon ang kanilang lalakarin pauwi. Nakangisi itong nakatingin sa kanya, tila may hinahanap at hindi makita at nagtanong pa ito. Nasaan ang iyong alagang tandang? Sabi na't may kakaiba sa alaga mong yan eh. Kita mo, hindi mo siya kasama. Bakit mo naman hinahanap? Anong kailangan mo sa alaga ko? Hindi ko alam kung nasa na yun eh. Baka nauna nang umuwi sa amin. Sabi ng hindi normal ang tandang na yun eh. Nasaan na nga sabi? Mandaraya ka. Ibalik mo lahat ng pera ko. Bakit ko gagawin yun? Nagpakihirap akong bagtasin kahit na malayo. Tapos ibabalik ko lamang din yung panalo ko sa'yo. E di para na rin mo ako niloko nun. Ibibigay mo ay puputok ko ang baril sa ulo mo. Mamili ka, pera o buhay. Kailangan ko ang perang yun kaya ibalik mo sa akin. At talaga nagbaon ka pa niyan. Napakawalang hiya nito. Plano mo na talaga ito na kapag natalo ka, papaslangin ako at kukunin lahat ng pera. Hindi mo magagawa sa akin ang bagay na yan, Prido. Huwag mo nang subukan kung ayaw mong mapahamak ang buhay mo. Tumawa lamang ito. Hindi natinag sa kanyang naging banta. Itinutok sa kanyang hawak na baril nito. Unti-unti itong humakbang palapit sa kanya. Ibibigay mo o tutuluyan na kita na mawawala ka na rito sa mundong ito. Inilahad nito ang kamay. Naghihintay na ibigay niya rito ang perang napanalunan niya. Sigurado ka na talaga, nagbabanta ka sa akin? Hindi ko makapaantakot sa akin dibdib. Mas kinabahan pa yata ako para sa iyo eh. Magsasalita na sana ito nang biglang nagliwanag ang kanyang bulsa. Unti-unti yung umakyat sa kanyang balikat. Nagliliwanag hanggang sa tuluyan ng naging isang tandang. Umagikik si Agway sa kanyang balikat kaya mas lalong nagulat si Prido. Halimaw! Halimaw ang alaga mong tandang! Palimaw siya! Gusto mo siyang kunin hindi ba? Kunin mo! Tulala lamang itong nakatingin sa kanyang balikat. Umiiling-iling na tila ba wala sa sarili. Ibinaba ang baril tapos ay nagmistulang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ayan na, bahala ka na nga dyan. Aalis na kami ni Agway. Kung ano man yung nangyari sa'yo, wala kaming kinalaman dyan. Muling humagikgik si Agway. Bumalik ito sa pagiging duwende habang patungo sila sa kanilang tahanan. Saka lamang ito bumalik sa pagiging tandang nang malapit na sila sa kanilang bahay.
Sa daan ay panayan tanong niya sa kaibigang elemento kung ano ang ginawa nito sa lalaki. Tumawa lamang ito at sinabing mababalitaan na lamang niya kung ano ang nangyayari sa sabungerong tuso. Hinayaan na lamang din niya at hindi na inalala pa hanggang sa marating nila ang bahay. Nauna na sa kanya si Makoy doon. Ibinalita ang pagiging panalo ng tandang kaya naroon lahat ng kanyang bayaw. Gustong makipagtagay. Pwede naman tayong uminom basta kapag nalasing na walang magwawala. Diretso tulog na kaysa mag-amok ha. Ayan, pwede daw sabi ni Tio Baldo. Hoy hoy, pero ikaw 10 taon ka pa lamang, umayos ka. Hindi pa pwede sa iyo ang inuman. Hindi naman po ako inom, Tio eh. Yung pulutan lang po yung sa akin. Ngumisi pa ito kaya napingot niya ito sa ilong. Masaya lamang din siya dahil kahit papaano ay nakapag-banding silang magbayaw. Napag-usapan nila ang tungkol sa pagpapagawa niya ng bahay. Ang mga ito magtutulong-tulong upang hindi siya mapagastos ng todo. Malaking bagay yon para sa kanya. Kinabukasan ngayon namili na siya ng mga materyales sa bayan. Kasama niya ang isa niyang bayaw. Sa jeep ay hindi niya inaasahan na makasabay niya sa biyahe si Frido at ang asawa nito. Dadalhin daw ito sa doktor dahil sa hindi na makausap. Ang layo ng tingin nito habang sakay sa jeep. Parang gusto niyang maawa pero kapag naalala niya ang pagiging tuso nito ay iniisip na lamang din niya na karma nito dahil sa pagiging ugali na hindi makatao. Pagkatapos mamili sa bayan ay umuwi na rin sila kaagad. Kinabukasan na silang nagsimula na maghukay para sa haligi ng kanyang bahay. Nang araw ding yon, kung kailan mag-uumpisa na sila sa paghuhukay ng haligi ay dumating ang maglola. Sina Lola Delia at si Eliezer. Ang gara na ng mga suot nito, may mga alas na ring suot. Ayos pangmayaman na ngayon ng pormahan yung maglola. May pagpapala galing sa ama mo, Eliezer. Opo, Mang Baldo, saka sa bayan na rin kami nakatira ni Lola. Nakabili kami ng malaking bahay dun. Totoo nga, Baldo, saka yung ama niya pwedeng magkunwaring tao. Ipinasyal niya kami ng apo ko. Pagkatapos niya kaming iwanan sa magharang bahay ay iniwan niya sa amin ng napakaraming pera. Kaya kami narito'y upang abutan kayo ng tulong. Buti na lang dito ako lumapit sa inyo. Kung nakabitan ko pala ng habak si Eliezer ng mga araw na yon ay tiyak ang kapahamakan niya. Siya talaga magiging swerte mo sa buhay, Lola Delia. Ipaparanas niya sa iyo ang marangyang buhay bago pa man ninyo lisanin ang mundong ito. Kaya maraming salamat. O heto, nakita ko nagpapagawa ka ng bahay. Gawin mo ng bahay ba to para hindi na masisira kahit na anong bagyo? Ang dami naman po nito, Lola Delia. Sobra po ito, baka hindi ko na po ito mabayaran. Bakit? Sinabi ko ba na babayaran yan? Begay nga, hindi ba? 100,000 piso yan mahigit. Bumili ka na ng mga gamit sa loob. Telebisyon, component, ventilador, lahat na. Nagpasalamat siya ng marami sa maglola na nagbigay sa kanya ng malaking pagpapala. Dahil malaki ang pera na hawak niya ay sinunod niya ang payo ni Lola Delia. Pinasimento na niya ang bahay. Tulong-tulong ang 3 niyang bayaw. Pinibigyan din niya ng pera dahil mahirap din ang mga ito. Hanggang sa matapos yon, isang bahay na gawa sa semento at yero ang bubong. May mga magarang gamit na sa loob. Nagpasalamat rin siya kay Aguway kung hindi rin dahil sa duwending naging kaibigan niya ay hindi siya nagkaroon ng ganoong bahay. Huwag kang magalala, hindi ka man ngayon kayaman. Tinitiyak ko naman na hindi ka mawawalan dahil sa tuwing magsasabong ka, ang dala mong pera sa sabungan ay dodoblehin natin. O diba, para lang din kitang bangko. Kapag may kailangan akong pera, lalapit lang ako sa sabungan. Ikaw ang magiging daan. Hindi nga lang kalakihan, sakto lamang din dahil sa hindi naman ako mapera sa mundo namin. Saka gusto ko dito, kikitain ng pera na may tutulong ko sa'yo. Kontento na ako sa kung ano lang ang meron, naiintindihan ko. Ang mahalaga naman ay naging kontento kami ng aking ama. Yan ang gusto ko. Kung hindi mabago ang pagkatao mo, Baldo, huwag mong habulin ng maraming pera. Ang mahalaga ay laging mayroon sa araw-araw ng pangangailangan. Naging kontento siya dahil umpisa pa lamang ng kanyang buhay sa mundo ay wala siya ng bagay na ito na mayroon sa kanya.
Maging ang kanyang pamilya ay masaya sa bagay na nakuha niya. Tio Baldo, parang kailan lang sa bahay na sira-sirang bubong at sahig, saka butas-butas na dingding lang tayo nakatira. Ngayon tignan mo, lagi na tayong nanonood ng pelikula, may TV na, may pamusika pa. Kailan mo naman balak umuwi sa mga magulang mo? Para kasing wala ka ng plano pang umuwi eh. Tiyo naman, dito na ako sa iyo eh. Ayaw mo bang may kasama kayo ni Lolo Boying dito? May nag-iigib ng tubig at nagluluto para sa inyo. Hindi mo ba kami iiwanan ng tatay dito? Mananatili ka na lamang pa sa amin para may kasama kami palagi. Hindi po, dadalaw ako sa kanila nani paminsan-minsan pero dito pa rin ako matutulog. Siyempre may TV dito. Maraming pelikula na maaaring mapanood. Sa bahay kasi namin wala eh. Sige, ako na magpapaaral sa iyo sa susunod na pasukan kung ganon. Sabihin mo kay Manay, sa inay mo, na ako na ang bibili ng mga uniforme mo at ng mga bagong gamit sa eskwela sa darating na pasukan. Mag-aaral po ako, Tiyo. Pwede namang aralin ko na lang ang panggagamot tapos sabong para katulad mo'y gaganda rin ang buhay ko. Loko ito ba? Hindi pwede no. Ang sabong kasi sugal yan eh. Hindi mo sigurado kung panalo ka palagi. Ba't ikaw lagi ka namang panalo ah? Abay katulad din yan ng swerte ko. Kaya hindi na ako mag-aaral. Maggagamot na lang ako tapos magsasabong. Mas madaling paraan yun para mabuhay. Ano? Oy, hindi ganun ah. Hindi mo rin naman maiintindihan kung sasabihin ko sa iyo ngayon. Masyado ka pang bata. Wala talagang panalo sa sugal, Makoy. Si Agway kasi, hindi siya basta-bastang tandang lang. At hindi lahat mayroon kagaya niya. Bihirang bihira, basta ako. Saka ako na ipapaliwanag pa sa'yo. Hindi pa niya mapaintindi dito ang tungkol kay Agway na isang duwende. Na ang layon lang naman ay bigyan sila ng magaang buhay. Hindi man pang mayaman, hindi rin nahihirapan sa araw-araw. Ang buong akala ni Baldo ay ganoon na ang kanilang araw-araw. Subalit na bago yon nang muli siyang balikan ni Fredo at ng pamilya nito. Nagulat siya nang bigla na lamang itong dumalo sa kanila kasama ang isang albularyo na nasa kalagitnaan ng edad. Siya yun, may alaga siyang halimaw na tandang. Siyang gumawa sa akin ng ganung bagay, Mang Pilo. Ang tandang na yun ay hindi tunay, kundi isang abusadong duwende. Nabaliw ako dahil sa kanila. Anong sinasabi mo, Fredo? Ikaw ang laging may kasalanan sa akin. Ikaw ang laging may masamang balak. Kung ginawa sa iyo ni Agway ang bagay na yun ay dahil sa gusto niya akong protektahan. Alam mo bang nabaliw si Fredo kagagawa ng alaga mong duwende? Hindi na siya maaari pang manahan dito sa iyong tahanan. Yan, ganyan nga, Mang Pilo. Itaboy mo dahil kung hindi, marami pa yang madaraya. Marami pang magiging biktima ang duwending yon. Samantalang si Baldo, tignan mo, pinapayaman ng duwende na yon. Ano bang sinasabi mo, Fredo? Halos bigay lahat yan ni Lola Delia, ang pera na ginamit ko sa pagpapatayo ng bahay. Ang problema sa iyo, puno ng inggit ang katawan mo. Hindi mo ikaw uunlad ang maitataboy mo man si Agway sa buhay ko. Ang dami mo pang shot-shot. Nasaan na bang alaga mo? Ayoko sa lahat ay ang may alagang isang abusadong elemento. Ilabas mo siya kung ayaw mo na sa iyo. Ibabato ko ang parusa na dapat ay sa alaga mo. Sa likod ng bahay nila, tiyak naroon ang duwending yon. Nagaan yung tandang para maibigay kay Baldo ang hiling na yaman. Halika, Mang Pilo, puntahan natin sa likod ng bahay. Kahit kailan hindi pa ako humiling na yumaman, Fredo. Iba ka rin kung manira eh. Hindi ka pa nadala. Gusto mo ba ng mas malala na parusa? Narinig mo yun, Mang Pilo. Kaya kailangan ng maitapon ng kanyang alaga. Lumalaki ang ulo niya dahil sa duwending yon. Sige lang, hanapin nyo. Saka ikaw, Mang Pilo, kung tunay ka na albularyo, dapat alam mo kung saan dapat kumampi. Hindi porket siya nagkaroon ng karamdaman ay siya na agad ang tama. Mag-imbestiga ka at magtanong. Katulad mo, isa rin akong albularyo. Ayoko na tayo-tayo lamang ang nag-aaway dahil sa masamang kwento ng isa dyan. Bakit ginawang baliw si Fredo? Mabuti na lang nagamot ko kaagad. Paano kung hindi? Napakasama niyang alaga mo. Ako ang magpaparusa sa kanya kung hindi mo kaya. Mag-aalaga ka ng isang elemento pero hinahayaan mong maging abusado. Ako ang gusto niyang barilin. Niligtas ako ng aking alaga. Hindi niya maranasan ng ganong parusa kung hindi niya ako binalakpas langin. Nagsisinungaling siya sa iyo, Mang Pilo. Makinig ka. Pakinggan mo ang puso mo. Alam mo na dyan, makukuha mo ang sagot.
Sinungaling ka, Baldo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Huwag mo siyang pakinggan, Mang Pilo. Gawin mo na ang misyon mo. Hindi, Mang Pilo. Albularyo ka. Alam mo kung anong dapat gawin para malaman mo kung nagsisinungaling ang isang tao. Huwag mong bahiran ng pagkakamali ng iyong pasyente ang iyong tunay na pagiging manggagamot. Oo, napagaling mo siya. Pero inalam mo ba kung bakit ginawang baliwin ng elemento ang isang taong lumapit sa'yo? Hindi ba siya nagkasala? Tahimik na pumikit si Mang Pilo. Ginawa nito ang magmeditasyon sa kanilang harapan upang mapagtanto ang totoong panig ng katotohanan. Ilang sandali pa'y napamulat ito ng mga mata. Ano na ba, Mang Pilo? Hihintayin mo pa ba na may masamang mangyari sa atin? Parusahan mo na ang kubang albularyo na yan. Saka paslangin mo na yung alaga niyang duwende. Tahimik, Fredo. Hindi pwedeng diktahan ng pagiging makasarili mo ang aking puso. Kailangan ko suriin ang tama at totoo. Huwag mo akong pangunahan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo susundin ang utos ko. Sabi ko naman, di ba, magbabayad ako kahit magkano. Alam ko kung sino ang may mali. Alam ko kung paano ang sumuri. Kaya ayaw ko sa lahat ay ang dinidiktihan ako. Naniniwala ka sa kuba na yan? Ako nga itong nabaliw dahil sa alaga niyang duwende, hindi ba? Kinausap ko ang gabay kong elemento, Fredo. Huwag mo akong ipahamak sa kanila. Magpasalamat ka na lamang na napagaling kita. Hayop ka. Ibig bang sabihin ay sa kubang yan ka papanig? Ako ang lumapit sa iyo. Ako ang nagsumbong. Magbabayad ako kahit magkano ang isisingil mo sa akin. Bakit parang sa kuba na yan pa ang sinpatya mo? Sa katotohanan ako makikinig. Hindi ako basta-basta gumagawa ng hakbang na maaari kong ikapahamak. Sa kwento mo kanina parang ikaw ang tama. Pero unti-unti ko nahihimigan ng pagkakamali. Ang tunay na mali. Ako naman ang totoo eh. Sa akin ka makinig. Tupukin mo ng alaga niyang duwende bago pa mamirwisyo yon sa iba. Hindi mo pwedeng lokohin ng katulad ko, Fredo. Malaking kaparusahan ang ibibigay ko sa iyo kung magkakamali ka. Porbida, hindi ko matatanggap to. Ano, pinayaran ka ba ng Baldo na yan? Ako ang nagbayad sa iyo kaya sa akin ka pumanig. Hindi naman mahirap gawin yon, hindi ba? Lalong hindi. Hindi ako mukhang pera, Fredo. Tumigil ka na. Kung ayaw mong mas maging mabigat ang parusang ibabalik ko sa iyo, huwag mo akong pagtaasan ng boses. Binabalaan kita. Maikli ang pasensya ko. Gusto mo bang sa iyo ko na ibabato ang parusa? Tingin ko sa iyo naman dapat eh. Parusa? Anong kasalanan ko para parusahan mo? Ako nga di ba ang biktima dito? Kaya ako lumapit sa iyo. Parusahan mo si Baldo at ang kanyang alaga. Yun ang dapat. Simple lang ang hiling ko, hirap mo pang magawa. Sabihin mo kung kulang ang suhol ko sa iyo. Dadagdagan ko naman. Hindi ko pwedeng gawin basta kay Baldo at sa kanyang alaga ang bagay na yon. Hindi ko naman na siguro talaga kailangan sabihin sa iyo kung bakit, kasi nakabase ako sa katotohanan. Wala kang silbi, Mang Pilo. Binayaran lang kita sa wala. Sayang ang pera at ang oras ko sa iyo. Nanlisik ang mga mata nito. Doon mas nakita ni Mang Pilo ang tunay na ugali niya. Masasakit na salita ang binitiwan nito kay Mang Pilo. Nagalit ang albularyo at binilangan ito. 1, 2, 3. Patuloy si Fredo sa pagsisigaw at pagmumura kaya itinaas na ni Mang Pilo ang kanyang kamay. May inusal itong dasal na Latin tapos ay hinipan ng daliri sabay turo kay Mang Fredo. Nasa 60 di pa ang layo nito mula sa kanila nang bigla itong mabuwal at mangisay. Ala, Mang Pilo, anong nangyari sa kanya? Bakit bigla na lang siyang natumbat ng isay? Yan ang napapala ng mga masasamang tao. Paglalamayan, gusto pa akong ilihis at ipilit na itama ang mali. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Isa kang babaylan. Malalim ang kapangyarihan na taglay mo, Mang Pilo. Nakakatakot kang magalit. Siya kong albularyong babaylan. Ayoko sa lahat ang dinidiktahan ako ng mali at minumura na tila ba pag-aari niya ako utusan. Kaya pasensya siya. Inilabas niya ang tunay niyang kulay sa harapan ko. Alis na ako, Baldo. Oo nga pala, hindi masama ang magkaroon ng alaga o kaibigan na duwende. Huwag mo lang turuang maging masama. Oo, Mang Pilo, hindi ko gagawin na iutos sa kanya na gumawa ng masama.
Salamat sa pag-intindi. Huwag kang mag-alala. Napag-isipan ko na rin na ihinto na ang sabong. Manggagamot na lang kami kahit kapiranggot ang kita. Walang kaba sa dibdib. May mga bagay sa buhay natin na mahirap ipaliwanag at hindi maiintindihan ng iba. Huwag lang abusado. Yun lang naman ang sikreto. Pero kung gusto mo talaga mag-focus sa panggagamot ay mas mabuti naman. Oo, Ma'am Pilo. Maraming salamat. Ngumiti lamang ito. Tinalikuran siya at diretsyong naglakad. Bigla itong nawala pagdating sa unahan. Samantalang si Fredo'y pinagtulungan na buhatin ng kapitbahay na nakakita ng pagbagsak nito. Wala na itong buhay. Ang sabi ng mga nakakita ay inatake sa puso. Ngunit sa kanya na nakasaksi sa ginawa ng albularyong babaylan, alam niya sa sarili niyang walang atake sa puso na naganap. Si Mang Pilo ang may kagagawa ng lahat. Kasalanan din ito na sa sobrang itim ng budhi nito. Hindi na inisip kung sino ang babanggain. Hindi naging maingat kaya nauwi sa pagkamatay ng wala sa oras. Minsan talaga may kamatayan na akala ng marami ay normal. Ngunit hindi alam, may hiwaga at misteryo sa likod ng biglaang pangyayari. Patuloy ang kanyang buhay bilang albularyo. Hiniling niya kay Agway na itigil na nila ang sabong. Bagkus ay maging gabay na lamang niya ito sa kanyang misyon. Ang pagiging mabuti ang nagbibigay sa atin ng biyaya, malaki man o maliit. Samantala, ang kasamaan ang nagdadala sa atin sa kapahamakan, na minsan humahantong sa kamatayan. Hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM. Pagpasensya nyo na po yung boses ulit natin at nabasa po tayo ng napakalakas na ulan. Mag-iingat po kayo lalo na sa panahon natin ngayon na walang tigil yung ulan. Yung mga binabahang lugar. Ako nga po ay lumusong din po sa baha nung nakaraang araw kasi tumaas po yung tubig sa dinaanan ko. Kaya siguro nagkasakit ako. Kaya kayo din po sana lagi po kayong safe at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.